araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang kwento ng isang ginang na naghirap sa isang iglap. Siya ay si Melensia. Nakahiya masabihin, kabilang ako sa mga taong nalunod sa isang pitsyel na tubig. At ganito ko sisimulan ang lahat. Melensia, nariyan sa labas si Sebia. Hinahanap ka. Ano na naman kaya ang kailangan ng babaeng yun? Puntahan mo na para hindi na siya magtagal pa. Oo na. Babaeng to talaga, oo. Ng pagkadala. Hindi ko na nga pinautang ng nakaraan. Dito na naman. Oh, Sebia, ano kailangan mo? Ate, magandang umaga. Bakit nga narito ka? Kuwan kasi graduation na ni Rona sa isang linggo. Valedictorian siya. Ay, ano ngayon? Gusto sana namin ni Nanding na bilhan siya kahit simpleng damit man lang at sapatos. Kaso kulang ang pera namin. Kapos na kapos talaga eh. Kaya manghihiram sana kami sa inyo ni Kuya Romano, ate. Kailan ba naman kayo hindi kinapos? Hindi nga kayo makaahon sa hirap eh. Ate, Kung bakit naman kasi mula sa asawa mo hanggang sa mga anak mo, hindi marunong dumiskarte? masipag naman si Nanding. Yun nga lang, maliit ang kita niya sa pagta-tricycle. Si Danny naman, masipag din siya. Working student ang panganay mong pamangkin, ate. Nagtatrabaho siya sa fast food habang nag-aaral. O yun pala eh, masipag. Uy, bakit isang tuka pa rin kayo? Sakit mo namang magsalita, ate. Totoo naman eh. At saka kung ayaw mo masakta na, huwag ka nang nangungutang. Wala akong maipahiram sa'yo. Marami kaming pinagkakagastahan. Pupunta na nga kami ni Romano sa Amerika eh. Kailangan namin ng pera. Kaya sige na, umalis ka na. Inaabala mo lang ako. Hindi na niya nga ako pinahiram. Ilait pa tayo, Nanding. Sana pala eh. Hindi na lang kita pinayagang mangutang sa kapatid mo. Baka sakali lang naman ako. Baka kasi matuwa siya dahil valedictorian yung bunso natin. Kaso nga po na lagi naman nila kayong inahamak. Dani, Kaya minsan mabuti pang mangutang na lang sa ibang tao kaysa sa sariling kamag-anak. Nay, Tay, Rona, huwag niyo na lang po akong ibili ng damit tsaka sapatos. Lona, Yun na lang po yung gagamitin ko sa graduation. anak, pasensya ka na. Wala naman po yung kasalanan. hayaan mo, anak. Manghiram ako ng Naku. pera dun sa kapit. Makontento na lang tayo. Kung Aba, anong meron. Tama po si Rona, Itay. Sabi nga ng professor namin, kapag maiksi ang kumot, magtiis munang mamalugtot. Hayaan ho ninyo, makakaluwag din tayo kapag nakatapos na po kami ng pag-aaral. Salamat. Salamat mga anak sa pangunawa ninyo. Ano, Melensia? Handa na ba lahat yung mga gamit na dadalhin natin sa pag-alis? Oo, Romano. Nung isang araw pa nakahanda yun. Excited na rin ako eh. Nung tumawag nga sa akin yung panganay natin, sabi ko pagdating natin sa Amerika, ipasyal ka agad tayo kung Uy. saan-saan. Magkakaroon daw tayo ng sarili nating bahay doon. Ay, oo, pag medyo matagal-tagal na tayo doon. May asawa na si Randy. Kaya dapat talaga magkaroon tayo ng sarili nating tirahan doon. Pag naroon na tayo, ipopost ko sa FB ko lahat ng mga pupuntahan natin doon para ma-invite yung mga ibang mayayabang natin kaibigan. Wala naman nila. Hindi tayo makakarating sa Amerika. Tiyak na kaiinggitan din ako ng mga kamag-anak ko. At mapapalayo na rin ako sa kapatid kong puro na lamang utang alam. Baka naman pag naroon na tayo, magpadala ka rin ng pera sa kanya. Ay, hindi no. Hindi ko pa bimigay ang kikitain natin doon.
Umayod sila kung gusto nilang umasenso. Bakit malungkot ka, Sebia? Ah, Masama ba ang pakiramdam mo? hindi. Hindi Nanding. Oh, bakit? Alaman ko kasi na tumulak na pala pa Amerika si na Ate Melensia. Hindi ko man lang siya nakita kahit sa huling pagkakataon. Huwag mo nang isipin ang kapatid mo. Hindi ka naman niya inaalala eh. Mula nang umasenso ang kanilang buhay, nagbago na silang mag-asawa. Ate ko pa rin siya. At mahal ko siya. Sana nga maisip niyang sulatan ako pag naroon na siya. O kaya tawagan man lang nang magkausap naman kami. Ewan ko, no. Pero sa tingin ko, malhabong mangyaring makipag-ugnayan pa sila sa atin. Iba na sila eh. Naniniwala pa rin ako Nanding na maaalala pa rin ako ng aking kapatid. Kasi pare, pagka pinatungan mo, di ba ako Kaya Danny, kumusta na yung lakad mo? Rona, may nakuha akong tulong sa mga kaibigan ko pero konti lang eh. Kulang pa rin para sa operasyon ni Inay sa matris. Kawawa naman si Inay. Kailan pa kaya tayo makakaawan sa ganitong hirap, kuya? Alam mo, Rona, kahit nga ako, ayoko sana pero napilitan akong i-chat si Tia Maliansya. Eh kasi di ba kahit nung narito pa sila sa Pilipinas, FB friend ko naman siya. Oo. Anong sabi ng tiya mo, Danny? Tay, dumating na pala kayo. Eh, tulad doon ng dati, Oh, wala silang maitutulong. Sinermonan pa nga ako eh. wala siyang awa. Kapatid na nga niya, nasa panganib na hindi man lang tumulong. Paano na si Inay Huwag ngayon? na kayong mag-alala. Nakakuha naman ako ng tulong sa PSWD. Maging kay Mayor. Kaya, may awa ang Diyos, makakaraos ang nanay niyo. Matatapos din natin ang problema ito. Tutulungan tayo ng Diyos, mga anak. may bago ka na namang alahas, Melensia. Oh, wala namang masama. Pinaghirapan ko yung pera, binili ko ng mga ito. Ikaw nga eh, ang mamahal mga bilibili mong gamit. Uy, dapat lang naman na i-enjoy kong kita natin dito. Ay, maiba ko. Ano na kaya nangyari doon sa kapatid mo na o-operahan sa matris? Ay naku, hindi ko na problema yon. Ito na kanyang pamilya na kami. Eh, bahala na sa kanyang pamilya niya. Sabi malalim na ang gabi. Bakit nakadungaw ka pa rito sa bintana at may parang malayo ang tanaw mo Naaalala ko lang ng buhay natin noong araw Nanding. Umuho pa tayo sa maliit na bahay at namamasada ka lang ng tricycle. Oo nga. Pero pagkalipas ng 10 taon, eto, iba na ang kalagayan natin sa awa ng Diyos. May sarili na tayong bahay, di ba? Salamat Na- sa... Ay, sorry po. It's all right. It's all right. Narinig ko kasi yung tricycle. Oo. Keywords. Ay, sorry po. Iba na ang kalagayan natin sa awa ng Diyos. May sarili na tayong bahay, di ba? Tindahan at ilang tricycle. Ay, salamat sa Diyos Oh. nakaahon din tayo sa hirap. At yun ay dahil sa pagsisikap niyo ng ating mga anak. Aba, hindi lang kami. Kasama ka rin tumulong. Dahil ikaw ang matiyagang nag-asikaso sa amin. Ayun.
Senso. Masabi. Hindi! Hindi maaari mangyari to! Hindi maaari masunog ang bahay natin, Romano! Kanina lang bago tayo nagpunta sa bola, Roma yun! Wala na ngayon, Milensia. Nasunog ang bahay natin. Tulad ng lahat ng mga taga roon sa lugar natin. Dahil sa wildfire. Pero na lahat ng pera talas natin! Hindi maaari mawala na lamang yun sa isang bigla! Wala na tayong magagawa, Milensia. Tanggapin na lang natin ang katotohanan. At may sasakyan ka na rin pala, Rona. Opo, Nay. Tulad ni Kuya Danny. Nagkaroon din po siya ng incentive sa company namin, Nay. Ay, ang sisipag niyo talaga. Kaya ngayon matutuloy na pagpunta natin sa Boracay. Ay, Nay, siya nga ho pala. Ah, May babalita ako tungkol po kina Tia Milencia. ha? Ano yun, Danny? Nasunog po palang kabuhayan nila ni Tito sa abroad. Ano? Sa huling post niya, uwi na ho sila ng Pilipinas. Pagbilan nga ho ng bigas, Sa magkano ba ang... Oh, ate? Sebia, Ikaw nga, ate. Ay, salamat naman at nagkita ulit tayo. sa inyo ba ang malaking tindahan ito? Oo. Oo, ate. Maging ang bahay na ito. Sa awa ng Diyos, nakapagpundar din kami dahil sa pagtutulungan namin. Mabuti pa kayo. Samantalang kami ni Romano. Eto, nangungupahan na lang. Ay, ate. Nalimas ang kabuhayan namin. Maging ng dalawa naming anak dahil sa malaking sunog sa lugar namin doon sa Amerika. Ay, Ang mga anak namin naiwan doon para bumangon. Pero kami ni Romano, nagpasyang umuwi na lamang dito. Para kami na-trauma, Sebia. ay, malilimot niyo rin ang pangyayaring yun, ate. Makakabangon ulit kayo ni Kuya. Patawarin mo sana ako sa mga panghahama ko sa inyo noon. Siguro kaya nangyari sa amin yun para magsilbing aral sa amin. Pwede pa, no? Hindi na kami umalis pa ng bansa ni Romano. Dito na namin inayos ang aming pamumuhay. Lalo na ang aming pag-uugali. Ako po si Milencia at ito ang aking buhay. Si Milencia, nakapapawi ng uhaw ang tubig. Nakababawas sa hirap at pagod. Pero huwag sanang hayaang dito ay malunod. Mga nagsiganap, Yonel Benamin, Jenaline de la Cruz, Julie Gaspe, Rosana Villegas, Phil Cruz, at Susan Robles sa papel na Milencia. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutiang. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara sa direksyon June Martin de Gaspe at Maynard Lanticho Jr. Ito ang aking buhay.